Kabanata 4221. Ginoong Sabin. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Harvey York. Sinamaan niya ng tingin ng medyo may edad na lalaki na kakalabas lang sa crowd. Pumunta ka rito, Cliff Sabin. Natigilan sina Sonny Lee, Chloe Anderson, at ang iba pa bago sila malamig na tumawa. Ang maruming ito ay talagang walang takot. Di ba niya alam na hindi siya basta-basta makakalaban sa isang prominenteng figure tulad ni Cliff? Malamang ay hindi niya gustong mamatay si Harvey noong una. Ngunit si Harvey ay dapat na may death wish para kahit nasabihin iyon. Suot ni Cliff ang kanyang robe na may string ng mga butil sa kanyang kamay sa likod ng karamihan. Natakot siya kaagad. Habang narinig niya ang mga salita ni Harvey, halatang kilala niya ang boses ng lalaking iyon. Mabilis siyang napaatras. Nasa harapan niya ang mukha ni Harvey. Nagiging itim ang kanyang paningin. Ramdam na ramdam niya ang pagkawala ng lakas niya sa mga sandaling ito. Iyan ang bastard, CEO Sabin. Kailangan mo siyang ilabas. Labis na tuwang-tuwa si Sonny matapos makita ang tanawin. Kunin mo siya, CEO Sabin. Bulalas ni Chloe. May kikitulog ako sa iyo kapag tapos ka na. Halos madapa si Cliff sa lupa matapos marinig ang mga katagang iyon. Naglakad siya pasulong habang nanginginig ang buong katawan. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Matapos tingnan ang kahabag-habag na ekspresyon ni Cliff, natuwa si Sonny dahil naisip niyang galit na galit si Cliff dahil sa kay Harvey. Matyaga niyang hinintay na magdusa si Harvey sa oras na iyon. Sampal, sampal, sampal. Agad na naglakad si Cliff papunta kina Sonny at Chloe at pinaghahampas sila sa lupa ng sumandal sila. Shut the fuck up. Sinusubukan mo bang patayin ako? Tinadyakan ni Cliff ang mukha ng mag-asawa bago siya nagmarcha patungo kay Harvey at yumuko. Nanginginig ang buong katawan niya nang walang tigil sa sandaling ito. I'm sorry, Sir York. Sorry talaga, Sir York. Nagsorry siya. Labis na nabigla sina Sonny at Chloe matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi man lang nila maisara ang nakanganga nilang mga panga sa mismong sandaling iyon. Sino ang lalaking ito? Bakit ang respeto ni Cliff sa kanya? Kahit ang isang kilalang tao tulad ni Saul Robbins ay iginagalang siya. Di ba siya ordinaryong live-in-in-law? Ang isip ni Maya Lee ay tuluyang natangge nang makita niya ang tanawin. Hindi niya alam kung paano magre-react. Pinaplano nila akong palabasan. Nagbanta rin sila na ililibing ako sa ilalim ng bukid. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey habang pinupunasan ng tisyo ang kanyang mga kamay. At dinala mo pa rito ang mga tauhan mo para tulungan sila. Humakbang si Harvey bago tinapik ang mukha ni Cliff. Medyo naging maangas ka. Bakas sa mukha ni Cliff ang mapait na ekspresyon. Hindi ko alam na ikaw iyon, Sir York. Malayong kamag-anak ko si Sonny. Nakiusap siya na tulungan ko siyang makitungo sa isang mayabang na lalaki. Pumunta ako para tingnan dahil malapit lang ako. Hindi ko sinasadyang labanan ka. Hindi lamang nanumpa na magkapatid sina Harvey at Kellan Ruiz, kinuha pa niya ang magkapatid na Murray sa kanyang sarili. Siya rin ang tanging taong makapagpapasya kung magkakaroon ng tagapagmana si Cliff o wala. Hindi siya maglalakas loob na hamunin ang isang lalaking may ganoong kalibre. So, sinasabi mong tutulungan mo silang ilibing ang isang tao sa ilalim ng bukid kung hindi ako iyon. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ni Cliff. Ako, sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng palad niya sa mukha ni Cliff. Hindi ka magbabago, hindi ba? Malamig na ibinaba ni Harvey York ang kanyang palad. Ang mukha ni Cliff Sabin ay ganap na namamaga. Nagkamali ako. Bulalas niya habang paikot-ikot ang kamay. Hindi ko nauulitin, Sir York. Sampal. Ibinaba ni Harvey ang likod ng palad niya. Kapag nakita kitang ginagawa ito muli, babaliin ko ang bawat isa sa iyong mga paa. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Cliff nang mapagtanto niyang may pagkakataon siyang mabuhay. Naiintindihan ko. Bulalas niya habang pilit na tinatango ang ulo. Pagkatapos, binawi ni Harvey ang kamay niya bago ito pinunasan ng wet wipes. Tandaan mo ang sinabi ko. Wala nang susunod.
Agad na natigilan si Maya Lee matapos makita ang tanawin. Ang mga isip ni Chloe Anderson at Sonny Lee ay ganap na nabalisa. Siya ang chairman ng Evergreen Capital Group. Why is he acting this helpless in front of Harvey like he's a spoiled brat na tinuturuan ng leksyon? Hindi nila magawang iikot ang kanilang mga ulo sa tanawing nasa harapan nila. Oo naman, tatandaan ko ito, gagawin ko. Patuloy na tumatango-tango si Cliff habang bumantong hininga, sa pag-aakalang halos hindi na niya matakasan ang kamatayan. Ikaw na ang bahala sa iba. Pagkatapos, tumalikod si Harvey bago dinala si Mandy Zimmer sa Porsche. Sino ka sa tingin mo, bastard ka? Matapos makitang umalis si Harvey, hinawakan ni Sonny ang kanyang tungkod habang nakatitig sa Porsche. Naninirahan ako sa Golden Sands sa loob ng maraming taon. Walang paraan na hindi ko kayang harapin ang isang random na manugang na lalaki. Maghintay ka lang. Kapag gumaling na ako, hihiram ako ng mga tao kay Young Master Lo. Magiging ibang liga sila kaysa sa mga walang kwenta na karumal-dumal na binugbog mo. Hindi ka maglalakas loob na magpakita sa harap ng mga tao mula sa isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. At ang babaeng iyon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko siya paglalaroan ng isang buong buwan. Gusto ko yung bastard na yon na nakatingin sa gilid habang nakaluhod. Kinagat ni Sonny ang kanyang mga ngipin habang galit na galit ang kanyang bibig. Medyo hindi rin siya kontento sa ugali ni Cliff sa sitwasyon. Isa kang maldito na chairman. Nasa iyo ang katayuan at background. At ano pa ang nangyari? Nabugbog ka na parang lumpo ka. Gaano ka nakakahiya? Si Harvey ay isang live-in na manugang. How impressive he even get. Sonny thought that Cliff was just being too na mahina. Sa suporta ng Heaven's Gate, buong-buo niyang tinitingnan ang mga nangungunang pamilya ng Golden Sands. Matapos marinig ang mga salitang iyon, tuwang-tuwa si Chloe. Sabihin mo kay Young Master Lo na bigyan mo rin ako ng pagkakataon. Ayokong mabuhay nang hindi sinasampal ang kaluluwa ni Harvey. Kayong dalawa, napabuntong hininga si Cliff matapos marinig ang usapan. Alam kong galit ka kay Sir York. Ngunit walang ibang pagpipilian. Hindi lang siya isang taong makakalaban mo. Lubos kong nirerespeto ang lalaking iyon. After hearing your conversation, alam kong hindi mo basta-basta bibitawan ang galit mo. Dahil iyon ang kaso, wala akong choice but to make you shut up forever. Huwag mong sisihin si Sir York o ako para dito kapag nawala ka na. Sisihin ang iyong sarili sa iyong kamangmangan. Ikan-away ni Cliff ang kanyang kamay. Lumapit ang ilang mabangis na lalaking nakasuot bago tinakpan ng mga sako ang mukha ni Chloe at Sonny. Natigilan si Sonny. Napasigaw siya nang mapansin ang nangyayari. Mr. Saban, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Nanginginig si Chloe sa sobrang takot. Wala man lang siyang lakas para lumaban sa puntong ito. Sino ang magbibigay sa akin ng pagkakataon? Sa katigasan ng ulo mo, hihilahin mo lang ako sa puntong ito. Bumantong hininga si Cliff at sinindihan ang kanyang tabako bago humakbang palayo. Ang mga problema sa utang ng kumpanya ni Mandy Zimmer ay nalutas. Ang kumpanya ay maaaring tumakbo ng maayos, siya ay masyadong abala upang makita ang sinuman sa buong araw. Muling gumawa ng roleplay si Cynthia Zimmer at pumunta sa mordo para gumanap. Maging si Gabriel Lee at ang kanyang asawa ay hindi na nagpakita ng sunod-sunod na masampal sa mukha. Ang Zimmer family villa, na matao sa una, ay biglang naging napakatahimik. Si Harvey York ay hindi nagmamadali upang maghanap ng tindahan, ngunit naghanda na magpahinga ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring minamadali. Lalo na noong siya ay gustong maging isang geomancy master, at ang kanyang layunin ay mamuno sa Longevity Hall. Kaya, binalak niyang maghintay hanggang maging handa na si Kyrie Patel na makipag-usap ng maayos. Kaya lang hindi nagkusa si Kyrie na makipag-ugnayan sa kanya kamakailan, kaya wala gaanong sinabi si Harvey. Isang hapon pagkatapos magpahinga ng 2 araw si Harvey, ay tumawag si Kellan Ruiz sa telepono,
at magalang pa rin ang kanyang tono. Young Master York, magandang hapon. I wonder kung may oras ka para makipag-usap ngayon. Mahinang sabi ni Harvey York. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Awkward na ngumiti si Kellan, ngunit hindi niya ito itinago, at bumulong. Mr. York, dapat mong malaman na ako ay parte rin ng Heaven's Gate. Kaya, pagkatapos mong ibigay ang magkapatid na Murray kay Cliff Saban, ibinalik ko sila sa sarili kong pagkukusa, at pinabalik ko sila sa Heaven Gate pagkatapos na tanungin. Hindi kita isasama sa gulo. Tumango si Harvey York at sinabing, I see. Nagpatuloy si Kellan. Bukod dyan, bago umalis ang magkapatid na Murray, pinahirapan ko sila at nakatanggap ako ng balita. Iyon ang dahilan kung bakit dumating ang Skeleton Gang sa Golden Sand sa pagkakataong ito, at nag-cruise sila ng landas laban sa iyo at kay Cliff Saban. Ang taong gusto nilang trabahuhan ay si Kyrie Patel. Sumimangot si Harvey York. Bakit? Si Kyrie Patel ay ang pinakamatandang babae ng pamilyang Patel ng Golden Sand, isang miyembro ng isang sinaunang clan. Kung binubuli nila siya, hindi ba sila natatakot sa paghihiganti? Sino ang nakakaalam? Ano? Napabuntong hininga si Kellan. Siya nga pala, may kumuha sa Skeleton Gang at hiniling sa kanila na pumunta sa Golden Sands at tapusin si Kyrie sa anumang halaga. Nang gabing dumating sila, nalaman lang nila ang pag-aresto sa mag-ina ni Cliff Saban. Kaya, dinala ni Ellen si Master Lo, at naglaan ng kanyang oras upang iligtas ang mga tao, at handa siyang linisin kamuli. Malupit din si Master Lo, pero nakilala niya ang isang master na katulad mo, Master York. Kahanga-hanga ang mga resulta. Alam mo ba, magiliw na sinabi ni Kellan, si Master Lo ay itinuturing na master sa mga taksil sa Heaven's Gate. Sa hindi inaasahan, pagkatapos na makilala si Harvey York, nalinis siya pagkatapos na hatiin ng 3 at 5, ang lakas ni Harvey York ay hindi maiisip. Ang Skeleton Gang, hindi pinansin ni Harvey York ang pambobola ni Kellan, ngunit nag-isip sandali at sinabing. Ibig sabihin, marami pang ibang tao bukod kay Ellen Murray at sa kapatid niya. Tama iyan, sabi ni Kellan sa mahinang boses. Ayon sa impormasyong natanggap ko, ang tinatawag na Skeleton Gang ay isang gang na binubuo ng isang grupo ng mga rebelde mula sa mga pangunahing martial arts training grounds. Bagaman ang mga taong ito ay mga tao ng underworld, hindi nila binibigyang pansin ang mga alituntunin ng underworld. Hindi lang nila gusto ang pagtrato sa mga ordinaryong tao. Nagsisimula ang mga tao, at walang basehan ang anumang gagawin, at papatayin nila ang buong pamilya anumang oras. Sa paglipas ng mga taon, ang mga pangunahing alyansa ng martial arts ay hinabol at pinatay sila, ngunit nakakalungkot na sila ay malakas at gustong magtago sa mga karaniwang tao, kaya napakadaling mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Dahil dumating sila upang harapin si Kyrie Patel sa pagkakataong ito, naisip ko na baka sa lakas ng pamilyang Patel ng Golden Sands, maaari silang magdusa ng malubhang pagkalugi. Hindi mo rin kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi nila malalaman na ikaw ang nag-aalaga kay Ellen Murray. Walang kinalaman sa iyo ang Skeleton Gang. Pupuntahan nila si Cliff Saban. Si Kellan Ruiz ay nagpakita ng malalim na tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos magka-problema si Cliff, kumuha siya ng daan-daang walang takot na mga bodyguard. Mahirap na may mangyari sa kanya. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey York ang paksa. Alam mo ba kung saan sila nagtatago? Saan? Natigilan si Kellan bago siya nagpakita ng lubos na pagkabigla. Ilalabas mo ba sila, Sir York? Walang emosyong tingin ang ipinakita ni Harvey nang walang sabi-sabi. Naghinala siya na ang Skeleton Gang ay malamang na makikipag-ugnayan kay Kyrie Patel dahil may kinalaman sila. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa inisyatiba. Kung tama si Harvey tungkol sa kanyang pagtatasa, hindi niya iisipin na harapin ang ugat, ng minsan at para sa lahat. Sir York, maliban sa martial arts alliances na kawalan ng kakayahan na sugpuin ang gang, may isa pang dahilan kung bakit nananatili pa rin sila pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ang mga ito ay napakalawak at makapangyarihan. Ang pinuno ng gang nila ay si Skullface, na sinasabing malapit na sa pagiging God of War.
Siya ay isang nakakatakot na tao. Agad na binalaan ni Kellan si Harvey. At saka, he's completely lawless. Gagamitin niya ang lahat sa kanyang arsenal para lang makamit ang tagumpay. Mahihirapan ka kung hahanapin mo siya para sa gulo. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Ngunit hindi natin kayang labanan ang mga taong may ganoong kapangyarihan. Umupo ka na lang. Ang Skeleton Gang ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan kung sila man ay laban kay Kairi. Kung tutusin, si Kairi ang Poison Fairy mismo. Bukod dito, malinaw na siya ay isang mahusay na tao upang umangat sa mga ranggo sa pamilya Patel. Higit sa lahat, hindi mabilang na mga lalaki ang humahabol sa kanya, at lahat sila ay lumabas na nanlulumo. Kasama rin ang mga kilalang tao mula sa mga nangungunang pamilya at mga sacred martial arts training ground. Sapat na ito para sabihin kung gaano talaga katakot si Kairi. Nababasa ko ang karamihan sa mga taong nakakasalamuha ko, ngunit hindi siya. Sa anumang kaso, alam kong kilala mo siya, ngunit pinakamahusay na panatilihin ang iyong pagbabantay. Manood na lang tayo ng palabas. Ang Skeleton Gang ay magiging parang mga gamo-gamo na lumilipad sa apoy. Ang daming sinabi ni Kellan dahil nag-aalala siya. Natakot siya kay Harvey na magdulot ng gulo sa Skeleton Gang. Hindi niya alam kung paninindigan niya si Harvey o magtatago sa likod ng mga eksena kung mangyayari iyon. Hindi akalain ni Harvey na ang isang maamo at magandang babae na tulad ni Kairi ay gagawing boss ng Underworld. Natatakot si Kellan. Nangangahulugan ito na mahihirapan din ang Skeleton Gang na harapin siya. Sabi nga, halatang alam nila lahat ng nabanggit ni Kellan. Dahil tinanggap nila ang misyon, halatang handa silang dumating. Kung tutuusin, ang mga gangster na tulad nito ay inuuna ang kanilang kaligtasan. Hindi nila gagawin ang isang bagay na hindi nila tiwala. Pagkababa ng telepono, mabilis na tinawagan ni Harvey si Kairi para bigyan siya ng babala tungkol sa sitwasyon. Harvey, may oras ka ba talagang tawagan ako? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang side ng phone. Namiss mo ba ako? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4225. Bahagyang tumawa si Harvey York. I wouldn't dare. Paano kung magpasya ang mga humahabol sa iyo na puntahan ako kapag nalaman nila ang tungkol dito? Parang medyo bitter si Kairi Patel matapos marinig ang pagbalik ng salita ni Harvey. Kahit na medyo na mismo ang dalagang iyon, si Arlette Kagan. Narinig ko na hinarap mo ang mga problema niya kaagad pagkatapos makilala siya kinabukasan. Ang tono ng pananalita ni Kairi ay nagpamanhid agad ng ulo ni Harvey. Nasaan ka ngayon? Mabilis na iniba ni Harvey ang usapan. May sasabihin ako sa iyo. Sa akin, dumadaan ako ngayon sa Indigo Mountain. Napangiti si Kairi. Nagpunta ako sa aking lumang bayan upang maghanap ng isang lugar na mukhang nakakatakot, at magbukas ng tindahan. Ang swerte mo talaga, nakahanap ako ng magandang lugar dito. Dapat nating tingnan bukas. Kung wala kang pagtutol, bibilhin namin kaagad ang lugar. Hindi rin natin kailangan ng anumang pagsasaayos. Humingi ka lang kay Arlette ng ilang mga antik na ilalagay dito, at handa na ito. Ito ay kung paano namumuhunan ang mga celebrity ng milyong-milyon para sa pangmatagalang kayamanan nila. Kung paano namumuhunan ang mga celebrity ng milyong-milyon para sa pangmatagalang kayamanan nila. Parang mga nakasponsor na resulta. Hamalakhak si Kairi. Akala niya ay matalino siya. Natahimik si Harvey nang mapagtanto niya kung gaano ka-unpredictable si Kairi. Sige, sapat na sa ngayon, si Harvey matapos magpakawala ng malaking buntong hininga. Nabalitaan ko lang na hinahabol ka ng Skeleton Gang. Pinaghihinalaan ko na ang organisasyon na aking tina-target ay nasa likod din nito. Mag-ingat ka, ayokong mawala ang partner ko ng ganito. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Kairi. Ang Skeleton Gang. Hindi ka ba nila pinuntirya ni Cliff? At saka, bakit pa sila magiging kasangkot sa Evermore sa unang lugar? Yun ang hindi ko alam. Sabi nga, mas mabuting panatilihin ang iyong pagbabantay pagkatapos ng insidente sa eroplano.
No harm in doing that anyway. Masama kung babalik sila ulit para sa iyo. Natahimik si Kyrie saglit bago bumantong hininga. Mukhang masyado akong naging pabaya. Hindi ko inaasahan na may pumupuntirya pa rin sa akin kahit na nasa Golden Sands ako. Medyo matapang sila sa paggawa ng ganito. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ang ilang maliliit na fries. Ako ang poison fairy kung tutuusin. Magsama ka pa ng ilang tao, sagot ni Harvey. Nakuha ko dito ang pinsan ko. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ng pamilya Patel. Medyo magaling din siya. Siya ay isang malakas na pagsabog ang narinig bago pa natapos si Kyrie sa kanyang pangungusap. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril at mga tunog ng arrow sa kabilang panig ng telepono. Pagkatapos ay ang mga hiyawan ng sakit. Anong nangyayari, Kyrie? Nag-aalala na si Harvey. May nangyari ba? Agad na ibinaba ang tawag nang hindi sumasagot. Mabilis na tinawagan muli ni Harvey ang telepono ngunit walang epekto. Ang signal ay malinaw na hinaharangan din. Tumakbo si Harvey palabas ng villa bago namalayan na inaayos pa ang sasakyan ni Mandy. Ang Porsche na mayroon siya ay ginamit ni Mandy sa halip. Halos hindi nakasakay si Harvey ng taxi sa harap ng pintuan. Sa Indigo Mountain, pakibilisan. Natigilan ang driver bago siya nagmaneho na para siyang tinatakot. Sinubukan ni Harvey York na kumuha ng ilang mga taxi pagkatapos noon. Matapos marinig kung saan niya gustong pumunta, ang mga taxi ay umalis ng mas mabilis kaysa sa mga kuneho na hinuhuli. Nakaramdam si Harvey ng lubos na hindi makapagsalita, ngunit walang oras upang pag-isipan ang sitwasyon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinakamalapit na electric scooter. Anong ginagawa mo dito, Sir York? Huminto ang isang Ferrari sa harap ni Harvey bago ipinakita ang matingkad na ngiti ni Thomas Burton. Sa wakas ay nagkita na rin ang dalawa. Natigilan si Harvey bago siya sumakay sa front passenger seat. Sa Indigo Mountain, bilasan mo, bulalas niya. Natigilan si Thomas nang marinig ang pangalang iyon. Halatang medyo kinilabutan siya. Umupo ng mahigpit. Sagot ni Thomas habang nagngangalit ang mga ngipin. Sunod-sunod na tinapakan niya ang gas. Natural, ang hari ng basura mismo ay isang taong marunong gumanti ng kabutihan. Palagi niyang naaalala ang mga panahong nanindigan si Harvey para sa kanya laban kay Idris Saban. Ang Indigo Mountain ay ipinagbabawal para sa karamihan ng mga tao sa Golden Sands, ngunit wala siyang pakialam sa sandaling ito. Pagkatapos tumakbo sa ilang pulang ilaw, ay nasa paanan na sila ng Indigo Mountain sa loob ng 10 minuto. Pumikit si Harvey at nakinig bago itinuro si Thomas sa isang abandonadong kalsada. Maririnig ang mga putok ng baril mula sa direksyong iyon. Maya-maya pa, dumating ang sasakyan sa gilid ng bangin. Walang ibang mapupuntahan mula doon. Sinabihan ni Harvey si Thomas na ihinto ang sasakyan doon bago siya sumugod patungo sa bangin. Tumingin siya sa ibaba bago makarinig ng mahinang putok ng baril at amoy ng pulbura. Natural, iyon ang lugar kung saan tinambangan si Kyrie Patel. Sabi nga, may 70 talampakan ang pagbaba mula sa kinaroroonan ni Harvey. Kasabay ng pagpasok ng gabi, hindi man lang makita ni Harvey kung ano ang nasa ibaba. Ano ang problema, Sir York? Lumapit si Thomas. May paraan ba para makababa doon? Tanong ni Harvey. Meron, pero kailangan natin ng kahit 1 oras lang para makarating doon. Mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Thomas. Nakuha ko. Panatilihin mong ligtas ang iyong sarili. Kumunat ang noo ni Harvey. Alam niya na hindi siya maaaring maglaan ng ganoong karaming oras. Nakakita siya ng ilang bump sa gilid ng bangin bago huminga ng malalim at tumalon pababa. Gagamitin niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa upang dumapo sa mga bumps. Pagkatapos ay gagamitin ang momentum upang lumukso sa isa pa. Naging matagumpay siya sa mga unang pagtatangka. Ngunit ang batong dinaanan ni Harvey ay biglang nag-crack nang nasa kalagitnaan na siya. Kumunat ang noo ni Harvey. Wala siyang choice kundi ang bumagsak. Ang isang ordinaryong tao ay maaari lamang tumagal ng 40 talampakan na pagkahulog sa pinakamaraming. Ngunit sa mga kakayahan ni Harvey, makakahanap siya ng pagkakataong mabuhay.
Habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagkahulog, siya ay nagtapon ng isang sipa sa himpapawid bago lumipad sa gilid. Sa gitna ng bundok, may isang Toyota Prado ang isang grupo ng mga tao na naka-black shirt at may tattoo sa kanilang dibdib, at ganap na napapalibutan ng mga baril sa kamay. Ang mga tao ay likas na itinaas ang kanilang mga ulo pagkatapos marinig ang hangin ng momentum ni Harvey. Natakot sila ng walang kabuluhan bago sila natisod sa daan matapos makita ang isang malaking bato na dumiretso sa kanila. Bang! Biglang sumulpot si Harvey bago tinapakan ang isa sa likod ng mga tao. Bang! Ang taong nakaitim na kamiseta ay bumagsak sa lupa bago bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Napuno ng usok at alikabok ang buong lugar. Ang mga lalaking nakapaligid sa sasakyan ay nagpapakita ng nakakatakot na tingin. Lahat sila ay umuubo dahil sa alikabok habang sila ay patuloy na umaatras. Sa wakas ay natauhan na ang lalaki sa lupa, ngunit hindi siya makapag-ipon ng lakas para tumayo. You bastard, sabi niya habang nakatitig kay Harvey. Siya ang vice head ng Skeleton Gang. Ang kanyang pangalan ay magagawang pigilan ang mga bata sa pag-iyak sa gitna ng gabi. Higit sa lahat, isa rin siyang King of Arms. Siya ay isang napakalakas na tao. Ang sabi, nasa bingit na siya ng kamatayan matapos ihampas sa lupa. Hindi siya namatay sa lugar, ngunit siya ay ganap na nawalan ng kakayahan. Galit na galit siya to the point na tumutulo na ang luha niya mula sa kanyang mga mata. Natahimik si Harvey nang makita ang tanawin. Hindi ko naman sinasadyang gawin yun. Ginamit ko lang yung momentum. Hindi ko alam na magiging ganito ka. Tapos, tumingin siya sa lalaki with a sincere expression. Salamat, buddy. Anak ng tinapa. Kumukulo sa galit ang vice head matapos marinig ang mga katagang iyon. Tuluyan na siyang hindi pinansin ni Harvey. Matapos makita ang tato na bungo niya, tinapakan ni Harvey ang mukha niya bago siya tumingin sa paligid niya. Ang lugar ay isang ganap na magulo. Ang mga tao ay nakahiga sa buong lugar. Bakas ng mga putok ng baril at pagsabog ang nakita kung saan-saan. Malinaw na may matinding labanan ang nangyari dito. Mayroon ding convoy ng 5 sasakyan na ninakawan. Ang loob ay may bahid ng pula at mga butas ng bala. Sa hood ng pinakagit ng kotse, nakaluhod ang isang matandang nakasuot ng kulay abo na damit na may sirang tuhod. Nakabitin pa siya, pero halatang naubos na siya. Malapit na siyang mahulog anumang segundo. Ilang matatanda na rin ang nakahiga sa tabi niya. Lahat sila ay parang anumang oras ay maaaring tumigil sa paghinga. Nakasandal si Kyrie Patel sa likod ng sasakyan. Ang karaniwang kagandahan ng kanyang mukha ay napalitan ng kadiliman. Ang baril sa kanyang kamay ay ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na manatiling walang kibo. Ang ilang mga tao mula sa gang ay nakahiga sa dugo sa paligid niya. 6 pa ang nagpapakita ng mabangis na tingin, na para bang handa na silang kunin si Kyrie. Ngunit matapos makita ang paglapag ni Harvey, agad na huminto ang matinding labanan. Sakto namang nakatingin ang magkabilang gilid sa lalaking kakahulog lang mula sa itaas. Natigilan si Kyrie nang mapagtantong si Harvey pala ang dumating. Isang kakaibang titig ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na dadating si Harvey para iligtas siya pagkatapos nilang magkita ng ilang beses. Nanginginig ang kamay niya bago nawala ang berdeng kulay sa mukha niya. Maya-maya pa ay bumungad sa kanya ang malambing na tingin pabalik. Ang vice head, na nasa lupa, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang siya ay napabulalas. How dare you na sirain ang negosyo namin? Puputulin ka namin. Susunugan ka namin hanggang sa maging malutong. Tumahimik ka na. Nagsalita si Harvey bago tinadyakan ang mukha ng vice head. Lumabas ang dugo sa lalamunan ng vice head, ngunit tuluyan na itong nakabara dahil nakasarado ang bibig nito. Sa sandaling iyon, kadiliman lang ang nakita niya sa kanyang mga mata bago siya nawalan ng malay. Ganyan ka ba talaga kawalang kwenta? Naguguluhan ang ekspresyon ni Harvey York habang nakatitig sa lalaking nasa lupa. Sa paghusga mula sa saloobin, malamang na siya ay isang kilalang figure ng Skeleton Gang. At saka anong nangyari? He's out for the count pagkatapos ko siyang sipain ng ilang beses.
Di ba ito ang skeleton gang na si Kellan Ruiz na binalaan ako? Baka tinatakot lang niya ako. Bago pa man makapagsalita si Harvey, may ilang lalaki na naghiyawan sa galit bago sila sumugod pasulong habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin. May dala silang mga punyal, baril, at mga pana na may intensyong pumatay na lumalabas sa kanilang mga katawan. Harvey, mag-ingat ka, bulalas ni Kyrie Patel pagkalabas mula sa likod ng sasakyan. Akmang hilahin niya ang gatilyo sa isa sa mga lalaking naniningil. Pero naubusan siya ng bala. Vice Head. Matapos makita ang lalaking nahimatay sa lupa, ang iba ay kumukulo sa galit. Bastard ka! How dare you do this to the Vice Head? Papatayin ka namin. Isang lalaking may tato na bungo ang nagngangalit ng ngipin sa galit. Mga kapatid, papatayin tayo ng head kapag hindi tayo nakapaghiganti sa bastard na ito. Pumunta ka. Kumunat ang noo ni Harvey matapos maramdaman ang galit ng mga lalaki. Akala niya masyado silang nag-uusap. Mabilis niyang inapakan ang lupa, na naging dahilan para lumipad pasulong ang isang malaking piraso ng bato. Bam! 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 Ang grabo ay tumama sa maraming tao sa kanilang ulo, na naging sanhi ng kanilang pagdugo habang sila ay sumisigaw sa sakit sa lupa. Nawalan ng pakay ang mga pana at baril. Ang mga bala at palaso ay agad na tumunog sa kalangitan. Mabilis na lumapit si Harvey sa harap ng isa pang lalaking nakaitim na sando bago ibinaybay ang palad pasulong. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Likas niyang sinubukang iwasan ang pag-atake. Ngunit napakabilis ni Harvey para sa lalaki. Natutunan ng mga martial artist na ang bilis ay ang tanging paraan sa mahabang tagumpay, ngunit iilan lamang ang nakakaunawa kung ano talaga ito. Sa wakas ay nakita ng skeleton gang ang embodiment ng unang kamay na iyon. Napalipad ang lalaki sa pamamagitan ng sampal. Pagkalapag niya sa lupa, ay bumulwak ang dugo sa kanyang bibig bago siya nahimatay. Bastard ka! Ang lalaking may tato na bungo sa mukha ay umungal bago niya hinayla ang gatilyo ng kanyang hunting rifle patungo kay Harvey. Bang! Tumalsik ang pulbura mula sa barriles. Mag-ingat ka! Likas na bulalas ni Kyrie. Naiwasan sana ni Harvey ang bala, ngunit si Kyrie ay nasa linya ng paningin ng rifle. Mabilis niyang sinugod si Kyrie bago gamulong sa lupa. Isang mainit na pakiramdam ang mararamdaman ng magkayakap ang dalawa. Nanginginig ang katawan ni Kyrie, na ang kanyang mukha ay pulang-pula. Natural, first time niyang maging ganito kalapit sa isang lalaki. Tahimik na tumibok ang puso niya noon. Harvey. Wala siyang naramdaman nang iligtas siya ni Harvey sa eroplano bago ito. Pero pakiramdam niya ay mamamatay na talaga siya nang wala ang yakap nito. Isang hindi masabi na pakiramdam ng seguridad ang pumasok sa isip ni Kyrie. Sapat na ang yakap ni Harvey para mabaliw siya. Parang wala siyang kinatatakutan kay Harvey doon. Habang si Kyrie ay ganap na Blanca, si Harvey ay walang intensyon na e-enjoy ang sandali. Mabilis niyang itinulak si Kyrie sa ilalim ng sasakyan bago tumalon patungo sa lalaking may tato na bungo. Sampal. Isang sampal din at pinalipad ang lalaki. Wala man lang siyang oras na mag-react sa pagkakataong ito. Sampal, sampal, sampal. Habang pinalipad ang lalaki, sumugod si Harvey York sa karamihan ng mga lalaki. Agad namang nanginig ang mga lalaki bago kusang umatras ng ilang hakbang. Pero mas mabilis si Harvey. Agad na naglapat ang palad niya sa bawat mukha nila. Kasing bilis ng kidlat ang mga galaw niya. Habang si Kyrie Patel at ang matandang lalaki ay ganap na natulala sa nakita, si Harvey ay mabangis na iginalaw ang kanyang palad sa paligid ng walang pag-aalinlangan. Ang mga lalaking nakaitim na kamiseta ay lumilipad sa buong lugar bago bumagsak ang huli. Mabilis siyang napahiga sa lupa nang walang tigil. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkaroon siya ng pagkakataong hilahin ang gatilyo ngunit hindi siya makaipon ng lakas para gawin iyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na pinalipad ang taong ito gamit ang isang sipa. Walang nakakaalam kung buhay pa siya o hindi noong siya ay muling bumagsak sa lupa. We have rules in the underworld, friend. We don't kill people who surrender.
Napakunot ang noo ng lalaking naka-gray na roba matapos makita ang tanawin. Ganun din ang ginawa ng mga kabataan sa likod niya. Pinatumba ni Harvey ng sipa ang lalaking may tato na bungo bago tumingin sa karamihan. Iyan ang inyong mga patakaran. Wala itong kinalaman sa akin. Pagkatapos, tumapak si Harvey sa pandiya ng vice head, na tuluyang napilayan sa proseso. Ang matanda at ang iba pa ay natulala sa malinis na galaw ni Harvey. Hindi lamang siya napakahusay, ngunit maaari rin niyang gawin ang anumang bagay ng may lubos na pagpapasya, na parabang hindi siya nakatali sa pamamagitan ng kahit ano. Maging ang mga bihasang manlalaban na tulad nila ay parang mga 3 taong gulang na bata sa harap ni Harvey. Nakaramdam ng kaunting awkward ang matandang lalaki bago niya pilit nang umiti sa kanyang mukha. Ang pangalan ko ay Caspian Patel. Ako ang personal na bodyguard ni Miss Patel. Salamat sa pagligtas sa babae. Tatandaan ito ng pamilya. Anong pangalan mo? Tama ba kung ito ang tatanungin ko? Siya ay tila labis na madamdamin sa sandaling iyon. Sa isang banda, gusto niyang pasalamatan si Harvey sa kanyang tulong. Sa kabilang banda, naniniwala siya na ang isang tao na maaaring kumuha ng isang King of Arms ay malamang na magkakaroon ng magandang kinabukasan na nauna sa kanya. Ito si Harvey. Kaibigan ko siya. Mabilis na pinigilan ni Kyrie ang kanyang nararamdaman bago lumabas na nakangiti. Harvey, ito ang butler ko at personal bodyguard na nag-aalaga sa akin simula bata pa ako. Siya ay kadalasang hindi nagpapakita ng sarili sa harap ng sinuman. Nagpakita ng paghanga si Caspian matapos marinig ang paliwanag ni Kyrie. Sa kanyang paningin, sinumang may karapatang maging kaibigan ni Kyrie ay magkakaroon man lang ng magkatulad na pagkakakilanlan, katayuan, at kapangyarihan. Higit sa lahat, napakahusay ni Harvey. Ito ay malinaw na isang maliit na pahayag upang sabihin na si Harvey ay may isang magandang hinaharap. Tumango si Harvey. Hindi siya masyadong nagulat sa impormasyon. Bilang ginang ng pamilya Patel, nakaugalian na niyang may kasamang mga bodyguard. Maya-maya pa ay napanatag na si Kyrie. Paano ka nagpakita dito? Naputol ang signal habang tumatawag tayo. Akala ko nagkaproblema ka dahil dyan, sagot ni Harvey habang pinupunasan ng tisyo ang mga daliri niya. Kailangan kong pumunta pagkatapos noon. Magkaibigan tayo, kung tutuusin. Hindi ko inaasahan na ililigtas ko talaga ang buhay mo. Mukhang kailangan mong bayaran ang pabor ngayon. Kabanata 4230. Oh, ganoon ba? So, ikaw ang uri ng tao na naghahanap ng pasasalamat. Hamalakhak si Kyrie Patel bago itinaas ng daliri ang baba ni Harvey York. Paano ito? Kaya kong ibigay sa iyo ang aking katawan sa buong buhay ko. Namula ang mukha ni Harvey bago umubo. Iyon ay isang medyo hindi kinaugalian na alok. Karaniwan, dapat mong gawin ang aking pag-utos para sa natitirang bahagi ng aking buhay sa halip. Napamura si Kyrie. Para yan sa mga taong hindi kasing ganda. Siyempre, kailangan kong ibigay ang katawan ko sa kasing gwapo. Ngumiti si Harvey nang nakakaloko. Kailangan kong magalang na tanggihan ang iyong alok. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin, pagkatapos ng lahat. Kumunat ang noo ni Kyrie matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Tinatawag mo ba akong pangit? Hamalakhak si Harvey. Siguro isa lang akong lalaking may kabaitan. Galit na galit si Kyrie na halos mabali ang ngipin sa pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Diretso sa wallsing ang mga tao para habulin ako. At hindi man lang ako pipiliin ng bastard na ito. Muling umubo si Harvey matapos makita ang kakaibang ekspresyon ni Kyrie. Enough rambling for now. Kumuha ka ng maglilinis dito. Hindi pinawi ni Harvey ang bawat kaaway doon dahil gusto niyang tanungin sila. Kung talagang may kinalaman ang skeleton gang sa Evermore, malamang na makakahanap siya ng kailangan niya sa proseso. Napatingin si Kyrie sa phone niya. Binablock pa rin ang signal. Dapat na tayong umalis dito sa ngayon. Walang sabi-sabing tumango si Harvey. Vroom. Ilang Toyota Prados ang nagpakita sa kalsada sa bundok. Lahat sila ay maliwanag na berde. Ito ay isang napakaliwanag na tanawin.
Bumukas ang mga pinto ng sasakyan bago lumabas ang isang babaeng nakaitim na uniporme kasama ang ilang iba pa sa likuran niya. Ang babae ay napakarilag, nakapusod siya at isang masikip na uniporme, nakitang-kita ang kanyang katangi-tanging figure. Higit sa lahat, ang kanyang balingkinitang mga binti ay napakakapansin-pansin. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagmamataas ang makikita habang siya ay naglalakad. Ipinakilala ni Kyrie ang babae kay Harvey. Siya ay isa sa mga kamag-anak ng pamilya Patel at gayon din ang kanyang pinsan, si Ari Foster. Ayos ka lang ba, Kyrie? Ngayon lang ako nawala ng contact sa'yo. Nag-aalalang tumakbo si Ari sa mga taong nasa likuran niya. Ayos lang ako, Ari. Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Kyrie. Tinambangan kami ng skeleton gang dito. Namatay ang ilan sa mga bodyguard ko, at nasugatan din ang butler ko. Tumango si Caspian Patel. Malakas ang mga taong ito, Miss Patel. Hindi lang marami silang mga baril na magagamit nila, ngunit lahat sila ay talagang mga skilled fighters din. Malamang na mga traidor sila sa Sacred Martial Arts Training Grounds. Ang Skeleton Gang. Nagulat si Ari. Bakit sila pumunta dito para patayin si Kyrie? Kumunot ang noo ni Kyrie. We're not sure, pero parang medyo kakaiba. Marami na kaming pasikot-sikot para i-disguise yung daan namin. Ngunit alam ng mga taong ito kung saan kami pupunta. Lubos din silang nakahanda sa pag-atake sa amin. Mukhang kailangan nating harapin ang isang tao mula sa loob ng pamilya. Kumunot ang noo ni Ari bago bumalik sa dati niyang malamig na tingin. Pagkatapos, ipinakita ni Kyrie ang isang mahinang ngiti habang sinusulyapan si Harvey. Naging pabaaya kami, ngunit salamat sa kabutihan na narito ang aking tagapagligtas upang iligtas ako sa araw na ito.